5:00 ng umaga, tahimik ang mansyon, ngunit isang mahinang iyak mula sa kusina ang agad na gumising sa bilyonaryo. Mabigat ang dibdib. Dahan-dahan siyang bumaba walang inaasahan. Ngunit may bigat sa hangin na nagpasikip sa kanyang dibdib sa biglang takot. Bago tayo magsimula, sabihin sa komento kung anong oras na at saan ka nanonood. Simulan na natin. Pilit niyang itinago ang mukha, ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay mas malakas kaysa anumang salitang kaya niyang bigkasin. Napatigil ang bilyonaryo, hindi lang sa pasa, kundi sa tahimik na pagdurusang hindi niya kailanman napansin. Naalala niya ang sigaw kagabi dahil sa natapong kape, at ngayon ang galit ay bumabalik bilang kirot sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon, ang kapangyarihan ay tila maliit, ang pera ay walang silbi, at ang katahimikan ay hindi matiis habang ang pagkakasala ay unti-unting pumapasok sa kanyang dibdib. Maayos ang kanyang uniforme, ngunit ang takot ay nakabalot sa kanya tulad ng anino, nagkukwento ng isang lihim na hindi niya kayang ibahagi. Mahina niyang tinanong kung ano ang nangyari, ngunit bulong lang ang sagot, wala, sabay yuko ng ulo na parang humihingi ng tawad sa kanyang pag-iral. May nabasag sa loob niya. Hindi kayabangan, hindi galit, kundi isang nakalimutang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa malamig na tagumpay. Nakita niya hindi isang empleyado, kundi anak ng isang tao, ina ng isang taong may dalang sakit sa loob ng kanyang sariling tahanan. Umagang iyon, napagtanto ng pinakamayamang tao sa lungsod na nabuhay siyang bulag sa isang bahay na puno ng tahimik na pagdurusa. Dahan-dahan niyang inilapit ang upuan at inalok siyang maupo. Ngunit nag-atubili siya, tila ang kabaitan ay isang bagay na kinatatakutan niya. Nanginig ang kanyang labi bago bumuo ng salita. Sinabi niyang nadulas siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkwento ng mas mabigat na katotohanan. Napansin niya ang mga lumang marka sa pulso, halos kumukupas ngunit malinaw pa rin. Tahimik na saksi ng paulit-ulit na sakit sa mga gabi ng pagdurusa. Tinamaan siya ng matinding hiya. Nakita na niya ang mga senyales dati, ngunit pinili niyang huwag tanungin ang katotohanan. Inalok niya ng tubig gamit ang nanginginig na kamay, hindi bilang amo, kundi bilang isang taong natutong gaano kadaling baliwalain ang puso ng iba. Dahan-dahan niya itong tinanggap, malamig ang mga daliri, parang matagal nang hindi nadampian ng init ang kanyang buhay. Mahina niyang tinanong ang tungkol sa pamilya, at ang katahimikan ay nabasag ng luha na nagdala ng taon ng takot at kalungkutan. Sa pagitan ng paghinga, bumulong siya tungkol sa asawang nilamon ng galit at mga anak na araw-araw ay umaasa sa kanyang tahimik na lakas. Lumiliit ang silid, mabigat sa katotohanan, at ang makintab na mundo ng bilyonaryo ay unti-unting nabasag sa harap ng hubad na realidad. Naalala niya ang mga pulong, mga kita, mga talumpati ng tagumpay, at nagtanong kung paano niya hindi nakita ang pagdurusang naninirahan sa ilalim ng kanyang bubong. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakinig siya ng walang otoridad, walang ego, kundi bilang isang taong natututo ng bigat ng sakit ng iba. At sa marupok na liwanag ng umaga, isang desisyon ang tahimik na nabuo, isang desisyong magbabago hindi lang ng isang buhay. Sinabi niya na walang sinuman sa bahay na ito ang muling makakasakit sa kanya, at ang pangakong iyon ay mas mabigat kaysa anumang kontratang kanyang nilagdaan. Dahan-dahan siyang tumingin, may halong pagdududa at pag-asa, na parang ang kaligtasan ay isang wikang hindi niya kailanman natutunang sambitin. Tahimik niyang tinawagan ang driver, matatag ang tinig, nag-ayos ng tulong ng walang palabas, pinili ang proteksyon kaysa reputasyon. Mas matibay ang kanyang dignidad kaysa sa sakit na minsang tahimik niyang pinasan. Mahina siyang pinasalamatan ng bilyonaryo isang gabi, inamin na muling gisingin niya ang pagkataong matagal nang nawala sa gitna ng tagumpay. At sa kanyang paglalakbay ng paggaling, natuklasan niya na ang pagtubos ay hindi isang kaganapan, kundi isang landas na nilalakaran araw-araw ng may kababaang loob. Isang gabi, dumating ang liham mula sa kanyang mga anak, nagpapasalamat hindi sa pera kundi sa pagbabalik ng kaligtasan sa kanilang marupok na buhay. Binasa niya ang bawat salita ng dahan-dahan, ramdam ang bigat ng pananagutan na hindi kailanman naidulot ng anumang tagumpay sa kanyang puso. Hindi naramdam ng mansyon ang pagiging simbolo ng estado, kundi isang lugar kung saan ang bawat desisyon ay may tunay na epekto sa tao araw-araw. Madalas na siyang bumisita sa kanlungan, mas nakikinig kaysa nagsasalita, natututo mula sa mga kwentong nakatago sa likod ng mga tahimik na mukha.
Bawat kwento ay nagpapaalala kung gaano kadaling magtago ang pagdurusa kapag pinipili ng kapangyarihan ang ginhawa kaysa pansin at malasakit. Tahimik na pinagmamasdan ng kasambahay ang mga pagbabagong ito, nakikita hindi isang amo na nagbago, kundi isang taong muling binubuo ang kanyang nakalimutang pagkatao. Napalitan ng tiwala ang distansya, hindi sa mga pangako, kundi sa mga gawaing paulit-ulit na walang pagpapakita. Minsan siyang humingi ng tawad sa nakaraan, hindi umaasa ng kapatawaran, kundi kinikilala ang pagkabulag na minsang tinanggap niya bilang normal. Tumugon siya ng may payapang pasasalamat, sinabing, nagsisimula ang paggaling kapag may taong pumili na tunay na makita ang sakit na hindi nakikita. Gabing iyon, naunawaan niya na ang pagtubos ay hindi nakukuha sa isang sandali. Ito ay unti-unting binubuo sa pamamagitan ng proteksyon at pananagutan. Nakikita pa rin ng lungsod ang isang bilyonaryo, ngunit sa loob ng kanyang mundo, nasaksihan nila ang isang tagapagbantay na hinubog ng kababaang loob at tapang. At sa tahimik na pagninilay, natanto niya na ang malasakit ay hindi nagpapababa ng lakas. Ito ang nagbibigay saysay sa layunin ng lakas. Muling pinuno ng liwanag ng umaga ang kusina, ngunit ngayon dala nito ang init na hinubog ng tapang, dignidad at tahimik na paggaling. Hindi na siya naglakad bilang malayong amo, kundi bilang tagapagtanggol na nakakaunawa na ang kapangyarihan ay pinatutunayan sa pamamagitan ng malasakit. Bago tayo magsimula, sabihin sa komento kung anong oras na at saan ka nanonood ng kwentong ito ngayon. Mahalaga ang iyong tinig. Ibahagi ang iyong lugar at sandali dahil bawat puso rito ay nag-uugnay sa mga kwento ng kabutihan. Mas matatag na ngayon ang kasambahay, hindi na tinutukoy ng sakit, kundi ng katatagan na nagbago ng takot tungo sa matibay na kumpiyansa araw-araw. Ang halakhak ng kanyang mga anak ay umalingaw sa mga bulwagan, ginawang tahanan ng pag-asa ang dating bahay ng katahimikan. Tahimik na pinagmamasdan ng bilyonaryo, alam na ang pagtubos ay hindi titulo, kundi panghabang buhay na pangako na magprotekta at magtaguyod ng iba. Pinili niya ang kababaang loob kaysa kayabangan, pananagutan kaysa ginhawa, at malasakit kaysa sa kawalang pakialam na minsang tinawag niyang normal. Pinatunayan ng kanilang paglalakbay na ang kabutihan ay hindi binubura ang nakaraan, ngunit muling binubuo ang hinaharap ng may tapang at katotohanan. Isang gawa ng pag-aalaga ang nagbago ng maraming buhay, ipinapakita na ang tunay na yaman ay nasusukat sa kaligtasang nililikha natin para sa iba. At ang taong minsang binaliwala ang pagdurusa ay nabuhay ngayon upang matiyak na walang sakit sa kanyang mundo ang muling mananatiling hindi nakikita o hindi naririnig. Kung naniniwala kang ang kabutihan ay nagbabago ng buhay, like ang video. Mag-subscribe ngayon at manatili para sa susunod na makabuluhang kwento.